Alright, mega love shout out mga kakabsat. Eto, nandito tayo kay Attorney Enzo Recto, no? Sa mga maiiksi ang mga topic pero napakasustansya, mabsat. Pakinggan natin. Ulit, itong si Attorney Enzo Recto. Nako po! Anong nangyari dito? 2 kaso kay Mike Defensor. Parehong non-bailable. Nako, makukulong si Mike Defensor, non-bailable. Anong kaso yan? Attorney, pakinggan natin. Maiksing topic lang ito. Nako, mabsat, problemado si Mike Defensor. Sino natutuwa dito? Ha? Mag-like na sa mga natutuwa. Like nyo ba, mabsat? Na yung 2 kaso ni Enzo Recto, kalaban ng katiwalian at kasinungalingan. Diyos ko Lord, non-bailable 2 kaso. Ay, wala talagang lusot si Mike Defensor. Kulong. Paano na ang 18 Maleta Boys pag ganyan? Kabunyog mga kababayan, welcome po sa isang namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. O mga kabunyog, kanina, diniscuss ko yung tungkol sa kaso ni Marcoleta. Diniscuss ko kanina, matibay ba ang depensa ni Marcoleta? Kasi yung depensa ni Marcoleta dun sa kaso niya plunder saka indirect bribery. Ang depensa niya, hindi naman public funds yung involved doon. Private naman yun. Totoo naman, galing nga naman sa kila Mike Defensor yung pera na yon. Hindi naman yun pera ng bayan. So ang depensa ni Marcoleta, hindi naman public funds ang involved doon. Paano naman naging plunder yon? Pangalawa, hindi niya naman ninakaw yon sa pera ng bayan. Kasi binigay sa kanya ni Mike Defensor bilang gift. So yan yung topic ko kanina. Pakipanood na lang mga kabunyog kung makakalusot kaya yung ganong depensa ni Marcoleta. Pero mas ang topic ko kasi ngayon, dito sa ating gabi-gabing talakayan, si Mike Defensor. 2 ang kaso ngayon na nakabinbin kay Mike Defensor, mga kabunyog. 2. Pareho tong kaso na to ay non-bailable. Kaya ang pwedeng mangyari dyan, kasi yung 2 kaso na yan, yung isa, nasa NBI. Nasa NBI na. Ipa-file na sa Department of Justice. Tapos yung isa naman, nasa Ombudsman na. Ngayon, sa parehong kaso na yun, kapag natuloy ang kaso na yun, pwedeng 2 yung kaso na yun, pareho matuloy. Ibig sabihin, 2 plunder. Yung kaso kasi niya sa isa, hindi yung isa plunder, yung nasa Ombudsman. Yung nasa NBI naman na ipa-file na sa DOJ, qualified human trafficking yun. Ngayon, anong pwedeng kalalabasan yan? Pwedeng yung 2 kaso na yun ay matuloy sa korte, ibig sabihin 2 kasong non-bailable ang haharapin niya. Pwedeng isa lang. Pwedeng halimbawa yung plunder matuluyan siya doon, yung qualified human trafficking, hindi. Or pwedeng yung qualified human trafficking ang mag-prosper, yung plunder, hindi. Or pwede ring pareho ma-dismiss yung 2. Yan mga kabunyog. Yan yung mga scenarios dyan. Yan yung mga scenarios dyan. Kaya kung yung mga nagtatanong sa akin, Attorney, ano bang mangyari kay Mike Defensor? 2 yung kasong plunder niya 2 yung kaso niyang non-bailable Yung nasa NBI, ipa-file na sa DOJ, qualified human trafficking. Tungkol yan doon sa prostitution, doon sa Blue Hotel at saka yung sa KTV bar. Ano yon? Qualified human trafficking. Putragis, akala ko yung asawa at anak lang niya ang makakasuhan doon. Putragis, pati pala ikaw, Mike Defensor, damay sa meaning, buong pamilya mo pala. Diyos ko po, Rudy. Putragis, hindi lang asawa at anak, pati pala itong si Defensor mismo, kasama din. Diyos ko po. Trafficking yun. Ay, narangan tayo kagad Again, inuulit ko mabsat sa mga bagong pasok. Shoutout sa 500 plus or 600 plus live viewers na po mabsat, no? Huwag nyo nang patagalin. Gawin nyo ng 200 yung like natin. Maraming salamat mabsat. Here we go. Good vibes. Sinarangan ulit. Coffee ko Blanca, creamy as ever with New Zealand milk and Non-bailable yan. Tandaan naman natin, ang qualified human trafficking, yan yung kaso ni Kibuloy. Yan din yung kaso ni Roque. Qualified human trafficking.
At yung isa, plunder, yun yung co-accused niya dyan, si Marcoleta. Bakit naman plunder? Nagbigay siya ng gift kay Nagbigay siya ng gift kay Marcoleta sa panahong public officer pa ito, public Karma, official pa, research. congressman. At ang total ng binigay na pera ay 75 million. Series yun, combination of acts. Kaya pasok sa plunder. So kapag siya doon, natuloy yun sa pagsampa sa Sandigan Bayan, non-bailable din yun. Kaya ang posible kay Mike Defensor, una, ulitin ko, posibleng yung dalawa, yung qualified human trafficking at saka plunder ay parehong tumuloy-tuloy. Sa kasong yon, dalawang non-bailable ang maano sa kanya. Pwede rin na yung isa lang. Halimbawa, yung plunder lang ang matuloy, qualified human trafficking madismiss. Or, yung qualified human trafficking ang matuloy, yung plunder ang madismiss. In that case, kulong pa rin siya kasi non-bailable. At ang panghuli, parehong madismiss yung plunder at saka yung qualified human trafficking. In that case, hindi siya makukulong. So, sa mga scenarios na yun na sinasabi ko, mukhang mahirap yung mas marami yung posibilidad na makulong siya kasi una, posibleng yung dalawang kaso, qualified human trafficking at plunder, parehong mag-prosper. Or, isa lang mag-prosper, plunder, dismiss ang qualified human trafficking. Or yung qualified human trafficking ang mag-prosper, dismiss ang plunder. Kulong pa rin siya, non-bailable. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung problema ni Mike Defensor. At saka, ang problema doon, hindi naman gawa-gawa yung mga kaso eh. Hindi ito gawa-gawang mga kaso. Hindi ito inimbintong kaso. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, medyo kailangan talagang harapin ito ni Mike Defensor ng maayos. Unang-una, napanood ko yung kanyang depensa doon sa kaso nila ni Marcoleta. Sabi niya, kung na nga ang nagbigay ng pera, wala naman akong napakinabangan doon, wala namang kapalit. Wala namang kapalit. Ano bang nakuha ko doon? Sabi niya, hindi naman ganun ang definition ng bribery. Ang bribery, pag nagbigay ka ng gift, pera, donation, o anumang bagay sa isang public official, nagbigay ka ng pera, yung public official na tumanggap, yung nagbigay na person or entity, pareho sila liable sa bribery. Ang pagkakaiba lang ng direct bribery sa indirect bribery, sa direct bribery may kapalit. Halimbawa, nagbigay siya kay Marcoleta, ang usapan, lalakarin ni Marcoleta yung ganito. Yun ang direct bribery. Kung wala namang kapalit, nagbigay lang talaga siya. Ay indirect bribery yun. O kaya yung sinasabi ni Mike Defensor, nagbigay ako, totoo. Pero wala naman akong pakinabang doon. Ay yan na nga yung indirect bribery. Bawal magbigay ng gift sa isang public official. Bawal magbigay ng gift sa isang public official. Yan yun. Kaya, anyway, indirect bribery yun. Paano yung naging plunder? Ang plunder kasi, ang alam natin yung nagnakaw ka sa pera ng bayan. Yun yung pagkakaunawa natin sa plunder. Pero may plunder din kasi na yung nag-receive ka ng gift directly or indirectly from any person or entity by reason of your office. Dun pasok si Marcoleta. Kaya plunder yon. Pero yung nagbigay, liable din, plunder din. Kaya sa totoo lang, hindi mabigat itong mga kinasasangkutan na ito ni Mike Defensor. Ang qualified human trafficking naman, yun nga, may halong prostitution ayon sa NBI. Hindi sila, Mike, simpleng may-ari ng building, pinaparenta nila. Hindi. May mga testigo at ebidensya daw na si Mike Defensor aktibo doon.
Sila mismo ang nag-ooperate ng KTV bar at may prostitution doon na involved. Agoy. Kaya human trafficking. Qualified siya, kaya non-bailable. O, yan mga kabunyog ha. yan yung kaso ni Mike Defensor. Pareho yun, non-bailable. Ngayon, anong stage na ba yung kaso? Yung tungkol sa plunder, ano na yon? Advanced stage na, nasa ombudsman yon. Pinasagot sila, si Marcoleta sa si Mike Defensor, pinasubmit ng counter affidavit. Ang alam ko, nag-submit na sila. I-resolve na yan ng ombudsman. Pag na-resolve yan ng ombudsman at sinabi ng ombudsman may probable cause, file na yan sa Sandigan Bayan. Kaya yung sinasabi ni Marcoleta na mayroon silang balita na malamang lalabas na daw ang warrant of arrest niya, pag naglabas ng warrant of arrest, hindi lang yan kay Marcoleta, kasabay si Mike Defensor. Kasi co-accused si Mike Defensor doon. Co-accused si Mike Defensor doon. Sa kaso kasing plunder, yung public official na involved, plunder yun. Yung private din na person, plunder pa rin yun. Oh, di ba? Kaya ganyan yan. Ay di ba? Anong halimbawa? Tingnan nyo si Napoles. Private person yun. Private person yun si Napoles. Si Jinggoy sa Kasibong Revilla, public official. Pareho sila nakasuhan ng plunder. Pareho sila nakasuhan ng plunder. Dito ganun din. Ang kaso ay plunder. Accused magiging accused diyan si Marcoleta, accused din si Mike Defensor. Sabay na lalabas niya ng arrest warrant. Kung matuloy ang kaso na yan, na plunder. Ano na yan nag-conduct na ng preliminary investigation ng ombudsman. Nag-submit na ng counter affidavit si Marcoleta. Ewan ko si Mike Defensor kung nag-submit na rin. Shout out, D-Real. Sa mga bagong pasok baka naman na-upset. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Ngayon, doon sa qualified human trafficking, ano pa lang yun? Nag-investigate pa lang ang NBI at final na sa Department of Justice. Magkakandak na ngayon ang Department of Justice ng preliminary investigation. Ang Department of Justice. Paktay ka. Yan. Kaya, ito mga kabunyog? Matindi, Pareho ng bailable itong kinakaharap na ito ni Mike. Karma. Kaya yan, iba pa yung cyber libel. May kaso yata ito rin na cyber libel si Mike dahil dun sa Malita Boys. Mga Malita Boys. Di ba? Kasi siya yung ang handler noon. Siya ang handler noon. Mukhang may kaso din siya doon na cyber libel. Pero yung kung cyber libel man yan, bailable yan. Ang talagang non-bailable yung plunder, qualified human trafficking at saka plunder. Okay? Alright. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat na po, mga kabsat. Kinakarma tong si Mike Defensor. Nung una, sa totoo lang, akala ko nung una, yung anak lang niya tsaka yung asawa niya. Hindi kasi binabanggit si Mike Defensor. Ang binabanggit lang, asawa at anak ni Mike Defensor kakasuhan ng human trafficking. Paktay, di ba? Patay. Kaya pala kasama si Mike Defensor. Kinarma ng point visit. Siya, mabsat. Last 2 topics tayo bago tayo mag-lunch break, mabsat. Kasi 11:41. Last 2 topics tayo, mabsat. Okay. At mag-isa pa tayo kay attorneys. Countdown muna tayo in 30 seconds. Here we go.